mensahe ng Panginoon ngayong umaga. O Diyos, na may hawak at pinanggagalingan ng tunay, walang kupas at tamang pamantayan ng pamumuhay. Ikaw ang standard ng kabanalan, standard ng katuwiran. Ikaw at wala nang iba. Panginoon, salamat dahil hindi mo itinago ito sa amin. At patuloy mong pinapahayag ito sa amin, pinapaalam ito sa amin para magawa po namin na masunod ka sa buhay namin. Kami na mga anak po ninyo na nagnanais na palaging masunod ang kalooban po ninyo. At bagamat may mga pagkakataon na kami ay nabibigo, nahuhulog sa kasalanan, salamat po sa inyong grasya na handang magpatawad sa amin. Dahil ang lahat ng ito ay tinapos na ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At kaya ngayon, sa pagbubukas po namin muli ng inyong banal na salita, tuloy namin makita ang kalooban mo. Sa pinaka-praktikal na paraan, makita namin kung paano mo gusto kami na mabuhay, paano kami gusto mo na tumugon sa mga sitwasyon, hindi lang sa loob o labas ng aming tahanan, kundi sa lugar na pinagpala mo kami ng hanap buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang pipiliin namin sundin. Gaano man po magiging hamon ito sa amin sa umagang ito. Tulungan mo kami na magpasakop sa iyo, magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, at masabik sa pagpapalang nakaabang sa amin sa pagsunod dito. At ganoon pa man, sa ganitong mensahe, hiling ko pa rin po ang iyong pagkilos ng pagliligtas sa sino man na wala pa po nito sa umagang ito. Tulungan mo kami na makita ang kawalan namin ng kakayanan na masunod dito. Maliban na lang na baguhin po ninyo ang aming mga puso, nabuksan mo ang aming mga isipan, maliban na lamang na baguhin mo ang aming katayuan sa iyo. Sa sino man na kaaway pa rin ang tingin mo dahil sa kanilang mga kasalanan. Makita nila ang kagandahan ng iyong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus, ito pong panalangin namin. Amen. Amen. No, tuloy po tayo sa pag-aaral natin sa Kolosas. Malapit na tayo matapos. Papasok na tayo sa chapter 4. Hanggang chapter 4 lang naman po ito. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon, bagamat hindi ko po ito naituro ng buo sa inyo. May mga ibang ginamit ang Panginoon ng mga pastor para maituro yung ibang bahagi nito. Pero salamat na lang din po dahil nakakapagpatuloy po tayo sa pag-aaral nito ngayon. At ngayon po ay nasa chapter 3, verse 22 na tayo hanggang chapter 4, verse 1. So, sa pagpapasimula po natin, meron po akong gustong tanongin sa inyo. Kahit hindi nyo pa sagutin, isipin nyo lang. Sino po sa inyo ang nakaranas na magtrabaho? O nagtatrabaho ngayon? Kahit hindi kayo swelduhan, basta nagtatrabaho kayo. Sino sa inyo ang nakakaranas at nakaranas na magtrabaho? Nagtatrabaho ngayon. Okay. Ayaw nyo magtaas, okay lang. Sabi nyo naman, wag sagutin, di ba? Ano ba talaga, pastor? Sino sa inyo ang nakaranas magtrabaho sa malupit na amo? Hindi naman yung malupit na hindi kayo pinapakain, hindi kayo pinapasweldo. Basta yung parang mapait lang yung pagtrato sa'yo. Yung bang tipong ang ganda-ganda ng performance mo, hindi pinapansin. O kaya naman yung ginagawa mo na magaganda, mas nakikita pa yung mga maling ginagawa mo. Di ba? Kaya tuloy, hindi ka ma-promote. O kaya, talagang wala kang pakialam, basta magtrabaho ka. Sinusweldohan kita, magtrabaho ka. Di ba? Siguro isang supervisor, hindi ko alam eh. O basta amo, masasabi mong amo o pinagtatrabahuhan mo na yung pagsisikap mo hindi masyadong na-appreciate. Okay?
Kaya naman, baka ikaw mismo yung boss, ikaw mismo yung employer, ikaw mismo yung nagpapasweldo, ikaw mismo yung may-ari ng negosyo. Diba? Sinulat ko dito, sinusuri mo ba kung ikaw ay mabuting amo sa mga trabahador mo? Paano mo ba sila tinuturing? Meron na bang nagreklamo sa'yo dahil sa pamamalakad mo? Marami sa atin ang maniwala kahit hindi. Gumugugol ng malaking bahagi ng ating buhay sa trabaho. Kahit hindi ka swelduhan, nagtatrabaho ka. Kung bibilangin ninyo, isipin natin, para maniwala kayo sa sinasabi ko. Okay? Kung magtatrabaho ka ng 8 oras sa isang araw, tapos 5 araw sa isang linggo, ilang oras na yon? 40. Thank you, Ate Mitch. May kausap ako. 40 hours. Tapos, kung sabihin na natin magsisimula kang magtrabaho ng 25 anyos ka, hanggang 60 anyos ka, sinulit mo hanggang retirement. Ilang oras na yon? Walang may calculator, sabihin ko na. Mahigit 72,800 na oras. Kung bibilangan mo yun sa linggo, 1,820 weeks. Ganun kahaba yung oras na gugugulin mo sa trabaho. Simula ka pa ng 25, wala pa yung ibang mas maagang taon. Paano yung iba na minor de edad pa lang nagtatrabaho na, di ba? Pero ito yung concern na gusto kong dalhin sa atin at makita natin. Kasi ito yung binibigay sa atin dito sa ating pag-aaralan . Maraming mga mananampalataya. Okay? Maraming mga mananampalataya ang hindi na pinag-iisipan ng malalim kung paano ang kanilang pagiging Kristiyano o tagasunod ni Kristo, kung paano yun konektado sa trabaho nila. Ano po ibig kong sabihin? Para sa marami, ang pagiging Kristiyano ay tuwing linggo. Okay? Tuwing linggo lang. At ang trabaho ay mula Lunes hanggang Biyernes. Kasi hanggang Biyernes na lang naman ang trabaho ngayon ng iba. Sabihin mo na hanggang Sabado. Okay? Nahihiwalay. Hindi nabibigyan ng koneksyon. At sabi ko nga, hindi na pinag-iisipan. Pero ngayon, sa pag-aaralan natin, sasabihin sa atin ng salita ng Diyos na kung anong dapat natin maging pananaw. Naintindihan ko na iba sa inyo, estudyante pa lang. Hindi pa nagtatrabaho. So isipin mo, applicable ba sa akin yan, Pastor? Tulugan muna kita. Balang araw magtatrabaho kayo. Balang araw, magiging sa biyaya at kalooban ng Panginoon, baka maging employer pa kayo. Di ba? Sa biyaya ng Panginoon. Kaya mahalaga na ngayon pa lang, alam nyo na to. Makita nyo na ito, paano ako magsisimula bilang trabahador? Paano ako magsisimula bilang employer? Paano ko ipapakita yung aking relasyon kay Kristo habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay namamahala ng ibang mga trabahador. Kasi ang sinasabi dito ni Pablo, doon natin diretsong may kukonekta. Pero hindi lang yun nakakulong doon. So para makita natin kung anong sinasabi niya, basahin natin ang Colossus chapter 3 mula verse 22 hanggang chapter 4 verse 1. Mga alipin. Temo, Pastor, ngayon pa lang, hindi na alipin niya, wala naman, hindi naman ako alipin Tingnan natin, mga alipin, sa lahat ng mga bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga
tao. Verse 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin ng kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Chapter 4, verse 1, mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Dahil nga doon sa mga taong tinatampok dito, pinapakita rito, hindi may iwasan siguro sa inyo na talagang makita nyo, parang di para sa akin yung mensahe na yan. Bukod sa hindi pa ako nagtatrabaho, bukod sa alipin, hindi ako alipin, bukod sa kung marami pang bagay, baka hindi para sa akin yung pastor, para sa kanila. Kaya maganda makita natin yung background, short background. Itong passage na to, para makita natin anong connection nito sa buhay natin. Okay? Nung sinulat ni Pablo to, doon sa Colosas, at sa mga marami pang ibang bayan, sa Efeso, nasa Biblia yan, at sa Corinto, sa Antioch, maraming mga alipin. In fact, 1/3 ng populasyon nila hanggang kalahati ng populasyon nila, puro alipin. Okay? Puro alipin. Pero hindi ibig sabihin na puro alipin. Ibig sabihin nun, hindi kagaya ng picture natin ng alipin. Okay? Or alila. Ganun yung connection natin eh. Alipin, alila. Sunod-sunuran. Tapos, sa atin, minsan, dahil judgmental tayo, minsan makikita natin ay mukha siyang alipin, mukhang alila, mukhang katulong. Mga ganon. Nung panahon na yon, hindi mo palaging mabibigyan ng pagkakaiba ang alipin at ang hindi alipin. Okay? Dahil sa dami nila, karaniwan ng mga trabaho sila gumagawa. Sa kanila lahat binibigay. Kasi nga, sila yung mga alipin. At baka nagtataka din kayo, bakit bigla nung kinakausap niya rito, mga babae, mga asawang lalaki, asawang babae, mga anak, mga magulang, tapos bilang alipin. Noong panahon nila noon, kasama sa sambahayan ang alipin. Pamilya din sila. Siguro parang ngayon sa atin, may mga katulong, mga yaya, na parang pamilya na rin ang turing sa kanila, di ba? Pagpupunta sa ibang bansa, sinasama para maalagaan yung anak. So parang pamilya na rin yung turing sa kanila. Kaya kita nyo, may mga mapapanood yung video. Nung lumaki yung inalagaan, hinanap yung yaya niya, di ba? Kasi napamahal sa kanya eh. Pamilya na rin ang turing. Pero hindi ganun-ganun yung kagaya dito. Okay? Dito, makikita natin na bahagi, karaniwan sa mga pamilya, may alipin. May alipin sa kanila. At yung alipin, depende yung kanilang karanasan doon sa ugali at kakayanan ng kanilang mga amo. Okay? Depende. Pero siguro, maganda malaman, paano nagiging alipin ng tao noon? Paano magiging alipin? Magiging alipin ka kapag sa isang digmaan, natalo yung bayan mo, sasakupin ka nung bayan na nanalo, parang sa atin, halimbawa, Pilipinas, nasakop ng Kastila, nasakop ng Amerikano, nasakop ng Hapon. Kapag gano'n na nangyari, ikaw, kung pwede kang kunin, ibenta ka bilang alipin. At kapag ikaw alipin ka, wala kang karapatan na pantao. Para ka lang bagay na gumagalaw na pwedeng utusan. Na wala kang karapatan na tumutol sa gusto ng amo mo. Nung Panginoon mo, tawag nila doon, Panginoon. Hindi ka rin swelduhan. Hindi kagaya sa atin, yung katulong sa atin. Minsan, kapag nagpaalam, uwi mo na po ako sa amin, hindi na bumabalik. Wala ka na magagawa, maghahanap ka na ngayon ng bago. Di ba?
Pero sa panahon nila, ang mga amo, alam nyo, dahil nga pag-aari niya yung mga alipin niya, depende kung gaano karami, meron siyang karapatang patayin yun nang hindi siya makukulong. Kasi bakit? Pag-aari ko yan sa akin yan. Kaya pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin dyan sa alipin niya. Gusto ko makita natin ito para magkaroon ng sense yung utos dito ni Pablo sa atin. Sa kanila. Okay? So dito, sabi ko nga, bagamat wala tayong ganong pagkaaliping legal sa atin, hindi ganong kabigat, hindi ganoon yung konsepto rin sa atin, pero yung prinsipyo dito ni Pablo, akmang-akma sa aspeto ng paghahanap buhay natin. Sa pinaka-praktikal na paraan. Nananatili po itong buhay at applicable sa atin. Kung ikaw ay manggagawa, sa bawat manggagawa, bawat trabahador, bawat empleyado, bawat employer, bawat teacher, bawat, sabihin mo na, working student, bawat nanay at tatay na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. So, meron dalawang utos dito. Dalawa lang. Yung titignan natin ditong utos na binibigay ni Pablo. Kasi dalawa lang naman yung taong kinakausap niya rito. Unang-una, yung mga alipin. Sabihin na natin sila yung mga empleyado. Ngayon. At yung pangalawa, yung mga employer. Yung mga mismong may-ari ng negosyo. Yung mga amo. Yung mga Panginoon. Tawag nila doon dati. Ano yung dalawang utos? Una, magtrabaho ng buong puso para sa Panginoon. Magtrabaho ng buong puso para sa Panginoon. Pangalawa, mamahala ng makatarungan dahil ikaw rin ay may Panginoon. Mamahala ng makatarungan dahil ikaw rin ay may Panginoon. So sa ganitong paraan, natin maipapakita ang paghahari ni Kristo sa isang bahagi ng buhay natin. Hindi lang sa loob ng bahay, kahit sa employment sa ating pagtatrabaho. At sabi ko nga, hindi man kayo nagtatrabaho lahat ngayon. Itong prinsipyo na ito ay dapat mong tandaan sa pagdating ng panahon na papasok ka sa ganitong klaseng estado. At hindi mo ito dapat maliitin. Dahil sa bandang huli, may sinasabi siya rito, sa verse 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin ng kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Mabigat po ito noon at mabigat din ito ngayon. So tingnan po natin una, magtrabaho ng buong puso para sa Panginoon. Basahin po natin yung 22. Nabanasan na natin kanina. So hindi ko na po babalikan yon. Titingnan na lang po natin yung detalye ng mga talata 22 hanggang 25. Ngayon, makikita natin dito kung papaano magtatrabaho ng buong puso. Okay? Ng buong puso. Unang-una, sabi niya sa verse 22, again, ang mga kinakausap niya rito muna, yung mga alipin. Sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Dahil nga po napakapambihira ang dami ng mga alipin noon. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo kanina na parang hindi mo matukoy kung sino yung alipin at hindi. Kasi hindi ibig sabihin po alipin, yun nga, may hirap na. Mababa yung kanilang estado, pero depende sa amo nila. Kapag ang amo nila kilala, nire-respeto rin sila. May mga alipin po noon na teacher. May mga alipin noon na doktor. May mga alipin noon na nagbabantay ng mga shops. So, hindi ibig sabihin alipin, kagaya ng mga naiisip natin siguro, o naintindihan natin noon, kawawa. Hindi lahat ng alipin noon kawawa. Okay? Hindi lahat ng alipin noon, sobrang walang buhay.
yung mga trabaho ng mga hindi alipin, nagagawa at ginagawa ng hindi alipin. At dahil nga hindi sila, o wala silang karapatang pantao, hindi sila binabayaran. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi sila pinapakain. Itong kagandahan ng pagiging alipin noon. Pag alipin ka, hindi mo kailangang problemahin yung saan ka titira, anong kakainin mo. Sagot yun lahat ng amo mo. Sagot lahat yun. Hindi niya yun pababayaan na magkulang ka. Kasi kapag ikaw, pinabayaan niya, magdurusa din siya. Mahihirapan din siya. Bukod dito, kaya may yung mga alipin ng emperador noon, grabe din, ano? Meron niya sa kanila parang ayaw na nilang umalis sa pagka-alipin din. Okay na silang maging alipin. Kasi ang ganda rin ng buhay nila eh. Pero hindi lahat gano'n, sabi ko nga, no? Meron sa kanila talagang mas mahirap. Mas mahirap yung kalagayan, lalo na yung mga farmers, yung mga nagmimina, yung mga alipin na hindi nakatira kasama yung kanilang mga Panginoon. Wala sila sa syudad. Nandun sila sa probinsya. Ang nagbabantay sa kanila, mga manager at mga foreman, parang ganun sa atin, foreman, ano? So, hindi nakikita nung master nila yung lahat ng ginagawa nila. Mabuti o masama, hindi nakikita lahat yon. Okay? Pero yung mga kasama mismo, ng mga alipin, kasama nila, kasama yung mga amo nila sa bahay at nakikita palagi, sila yung mas maayos-ayos. Sila yung mas parang na-appreciate, nare-rewardan. At ang isang alipin noon, ang pag-asa nila, may pag-asa silang makalaya. At may mga alipin noon na pagkalaya nila, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng bagong identity. Kumukuha din sila ng mga alipin kasi gumaayos yung buhay nila eh. Gumaayos yung kanilang kalagayan. Ngayon, yung picture na yon, ito ngayon yung unang sinabi ni Pablo. O pwedeng doon sa Colosas, marami ring alipin. In fact, kung maaalala niyo si Onesimo, mababasa niyo sa chapter 4. Si Onesimo ay isang alipin. Alipin siya ni Philemon. Si Philemon ay nasa Colosas. Okay? So ito, maaari niyo to, patama niya rin to kay Philemon. At sa mga iba pang alipin doon. Tapos pag tinignan niyo, ang haba nung sinabi niya tungkol sa alipin, tapos isang verse lang sa mga amo. Kasi nga, siguro, ang dami alipin doon eh. So sinasabi niya ngayon sa kanila, hindi ko man alam ang mga sitwasyon nyo. Hindi ko man alam kung anong klaseng amo ang meron ng bawat isa sa inyo ng mga alipin. Pero ito lang yung dapat nyong tandaan. Okay? Sundin ninyo ang inyong mga amo sa lahat ng bagay. Parang ano dito eh, itong mga alipin na to talagang makikinig sila eh. Ano kaya sasabihin ni Pablo tungkol sa atin? At alam nyo, maaaring malaking pagkagulat to sa kanila. Kasi, kapag tinignan ninyo yung mga unang niyang sinabi, sa mga unang bahagi, meron siyang sinabi dito tungkol sa, kapag ikaw ay Kristiyano na, kung maaalala ninyo, ano? Kung ikaw ay Kristiyano na, meron siyang sinabi tungkol sa paggiba ng pagkakahati-hati. Diba? Sinabi niya, kay Kristo, wala nang alipin, wala nang malaya, wala nang Griego, wala nang Hudyo. So kapag para sa kanila, ganito na pala ang pagkatao ko kay Kristo. Ganito na pala ako. So ibig sabihin, dapat hindi ako pumapayag na ganito yung trato sa akin ng amo ko. Dapat hindi ako papayag na ang taas-taas pala ng katayuan ko kay Kristo eh. Okay? Pero sinasabi niya rito, hindi niya hinihimok sila na magrebelde. Maging malaya dapat kayo. Pinalaya na kayo ni Kristo. Wala nang alipin, wala nang malaya, wala nang hindi malaya.
Hindi ganun yung sinasabi niya rito. Ang sinasabi niya rito, maging tapat kayo ng mga trabahador. Maging tapat kayo ng mga empleyado, employees, mga tagapagtrabaho ng inyong mga amo. At yung sinasabi niya rito, sa lahat ng bagay, tapos yung salitang sundin, palagian yan. Palagian kahit kailan. Mabait man yung amo mo, na-appreciate ka man ng amo mo o hindi, okay? Madali man o mahirap yung trabaho mo, may reward man o wala, maging masunurin ka, sumunod ka, sundin mo sa lahat ng bagay ang amo mo. Ito yung eksaktong salita na sinabi sa mga anak. Yung sa verse 20. Anong sinabi sa mga anak? Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Yung lagi, yun yung sinasabi na sa lahat ng bagay. At kagaya nung pinag-aaralan natin tungkol sa mga bata, tungkol sa mga anak, dapat pa talaga lagi din. Pastor, wala bang restriction yan? Minsan, ganun yung inaabangan natin. Di ba? Kailan ako pwedeng hindi sumunod? Mas excited tayo doon minsan kaysa doon sa susundin ko, susunod ako, sige. Wala bang baka naman meron dyan na pag ganito, pwede ako hindi sumunod. Sana hindi ho tayo ganun, Pero meron naman talagang limitasyon dito. Kasi hindi naman lahat ng pinapagawa ng mga alipin ay hindi tama. Ng mga amo, ng mga boss, ng mga Panginoon, tawag nila doon. May mga pagkakataon niya, lalo na kapag yung medyo matataas yung klase ng trabaho, talagang magkokompromiso ka, ilalagay ka sa kompromiso, sige ito, makipag-deal ka. Pumayag ka kahit anong gusto nila para lang makuha mo yung trabaho na yan. Okay, kalimutan mo muna yung pagiging Kristiyano mo para lang makapasok ka dyan. Para lang tanggapin ka. Sasabihin mo lang naman pero wag mong gagawin. Hindi pa rin. Mali pa rin yun. Diba? Hindi ito nangangahulugan na idadahilan mo yung sinasabi niya rito para lang gumawa ka ng kasalanan. Alam mong kasalanan yun, susundin mo pa rin. Gagawin mo pa rin. Kasi sabi ni Pablo sabi sa Biblia sa lahat ng bagay, sundin ninyo ang inyong mga amo. Pero yun pala, kaya ka rin sumusunod o susunod doon kasi nakita mo may pakinabang din pala sa'yo. Parang meron kang mapapala. May masamang motibo ka din pala. Kaya gamitin mo pa yung salita ng Diyos. Pero hindi Sabi niya dito, again, babalikan natin yung Gawa, chapter 5, verse 29. Ang sabi doon, sabi nila Pedro, nung binabawalan silang magpahayag ng mabuting balita ng mga otoridad noon, ang sabi nila, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ganun din, paano pastor kung sasabihin, sasantihin kita pag hindi mo ginawa to? Ganun pa rin, ito nga yung sinasabi niyo, sa Diyos kami dapat sumunod. Kanino ka nananampalataya? Doon sa amo mo o doon sa Diyos? Siya ba ang may hawak ng buhay mo? Hindi. Ang may hawak ng buhay mo ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng trabaho na yon. Kung aalisin ka ng Diyos doon, magbibigay siya ng bagong trabaho sa kalooban niya. Ang pipiliin palagi natin, huwag kang magkokompromiso. Ni katiting man. Lalo na kapag walang nakakaalam. Walang makakaalam nito, walang makakakita nito. Dadagdagan ko yung sweldo mo, tataasan ko yung sweldo mo. Sige, basta kahit na anong klaseng pabor na pwede mong matanggap. Para lang mas masunod mo yun kaysa dun sa conviction mo. Para sa Panginoong Kristo. Lalo na kapag nangangailangan ka, ang laking tukso niyan. Di ba? Ang laking tukso niyan, pero hindi dapat Hindi dapat. Kasi may sinasabi pa siya dito. Paano pa natin gagawin yung magtrabaho ng buong puso? Ang sabi niya, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo
hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Remember yung mga alipin noon, may mga alipin na hindi nakikita. Malayo sila sa mga amo nila. At pwede na lang isipin, hindi naman na-appreciate ng amo ko to eh. Kahit gumawa ako ng pinakamainam kong trabaho, hindi naman napapansin yun. Hindi rin naman nila alam. At gagawa. Gawa na lang ako ng mas makakatulong sa akin. Favorable sa akin. Di ba? Hindi ganun eh. Ito yung uri ng trabaho na hindi ginagawa lang kapag may boss na nakatingin. Pa-impress tayo. Hindi ganun. Ang sipag-sipag mo pag may nakatingin. Pero pag wala, ang petiks-petiks. Pahinga ng pahinga. O kaya naman, yung quality. Okay na yan. Hindi naman malalaman eh. Hindi naman malalaman ako gumawa niyan eh. Di ba? Hindi ganun. Kung talagang Kristiyano ka na, kung talagang si Kristo na yung Panginoon na tagapagligtas mo, babaguhin niya pati yung ganung pag-iisip mo eh. Ngayon pa lang, ihahanda ka na niya para doon sa bagay na yon. At hindi ibig sabihin ito, yung pagtatrabaho mo, yung sabihin, nagtatrabaho ka na. Kahit na anong klase ng pagdilingkod na ginagawa mo, dapat, kung Kristiyano ka na, kung hindi ka pa Kristiyano, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano mo titignan to, pero ito yung dapat eh. Kasi may warning din dito ulit. No? May warning dito mamaya. Pero, ang sinasabi sa atin dito, sa totoo lang, wala tayong dahilan. Wala tayong dahilan sa harapan ng Diyos para hindi sundin yung sinasabi niya rito. Sa isang banda, ang lahat ng Kristiyano, sa Biblia, ginagamit yung tinatawag na paghahambing. Inihahambing tayo bilang mga alipin. Alipin tayo ng kasalanan noon, pero nalipat tayo sa panibagong pagkaalipin. Yung masaya at malayang pagkaalipin. Alipin tayo ng katuwiran. Alipin tayo ni Kristo. At kung paano tayong sunod-sunuran sa kasalanan noon, ganoon din tayo dapat sumusunod palagi sa bagong Panginoon natin. Kaya nga yun yung sense ng Panginoon eh. Kaya sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon. May makakapasok sa kaharian ng Diyos. May mga magsasabi sa akin, ay, ginagawa ko to Panginoon. Binabanggit ko pa yung pangalan mo. Ang gaganda ng mga ginagawa mo. Sige. Pero sabi niya, itong sasagot niya, lumayo kayo sa akin. Hindi kayo kilala. Kayo mga mapaggawa ng masama. Okay? Ang ibig sabihin nun, sa nguso mo lang, Panginoon si Kristo, pero sa puso mo hindi. Hindi nababago yung pananaw mo sa buhay, sa relasyon, hindi nababago yung pananaw mo sa trabaho, hindi nababago yung pananaw mo sa pamilya. Ito yung sinasabi niya, napaka-practical nito eh. Di ba? Ang nais ng Diyos sa English, sincerity, sinceridad. Sincerity of heart. Alam mo yung, di ko alam kung anong salita ito eh. Alam mo yung doble cara? Doble cara ka. Huwag kang doble cara. Huwag kang magkunwari. Hindi mo kailangan, dapat hindi ka nagkukunwari na masipag. Kasi alam ng Diyos yun eh. Sabi niya dito, may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil ano? Sa kayo'y may tapat at takot sa Panginoon. Nagtatapat ka sa Diyos, hindi sa tao. At takot ka sa Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa mo. Maniwala ka man sa hindi, nakikita ka ng Diyos. Ang taong totoong may takot sa Diyos, hindi yan magtatanong ng ganito. Teka, may nakakakita ba sa akin? Wala. Pwede kong gawin to. Wala naman nakakakita eh.
Hindi yun ang tanong mo. Tuwing gumagawa ka, kahit anong ginagawa mo. Ang tanong mo, naaayon ba ang aking ginagawa ngayon at balak kong gawin sa harap ng Panginoon ko? Ganun yun. Ganun yun. Tapos ang sabi pa niya sa verse 23, paano tayo magtatrabaho ng buong puso? Verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yung sinasabi niya rito ng buong puso, minsan parang ano yan parang panis na sa atin yung salitang buong puso eh. Kasi hindi na lumalabas yung totoong kahulugan ng buong puso. Sa totoo lang. Pero yung sinasabi niya rito ng buong puso, sakop lahat. Isip mo, puso mo, yung kalooban mo, mula sa kaibuturan ng pagkatao mo. Ibig sabihin, talagang gagawin ko to kasi ito yung tama. Ganun siya. Ang isang Kristiyanong manggagawa, empleyado, o basta isang Kristiyano ka, halimbawa, naglilinis ka ng banyo, maglilinis ka ng kahit na ano, o pwede mong gawin yun ng buong puso. Yun ang gusto ng Diyos. Naglilinis ba kayo ng CR? Okay. May mga naglilinis ng CR, kumakanta pa eh. Kumakanta pa ng worship songs eh. Di ba? Ang isang Kristiyano na kahit na ano ang nakikita niya na gawain sa kamay niya, sabi sa Ecclesiastes, chapter 9, verse 10, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong puso. Basahin natin. Para hindi nyo iisipin na inimbento mo lang yan, Pastor. Puntahan nyo yung inyong Biblia. Sige, buksan nyo yung inyong Biblia. Mga Ngaral chapter 9, verse 10. Ito yung mismo sinabi ni Solomon. Verse 10. Nasa page 669. Anuman, okay? Anuman ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo, ibig sabihin niyan, mamamatay ka rin sa bandang huli. Doon ay wala nang gagawin. Ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Ang punto niya dito, sinasabi niya rito, ano man ang nilaan ng Diyos na gawain para sa iyo, nilaan yun ng Diyos para gawin mo ng buong lakas mo. Ibig sabihin doon, hindi mo pwedeng ihiwalay kung ano ang hindi mo pwedeng ihiwalay kung ikaw ay talagang may takot sa Diyos. Yung dapat na koneksyon nung takot na yun sa Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Hindi pili lang. Hindi dito lang. Hindi kapag yung malaki lang, kapag may reward lang, kapag yung meron ka lang mapapala sa tingin mo. Kahit ano pa yan, yun sinasabi niya rito. So ito yung sinasabi niya. Paano magtatrabaho ng buong puso? Maging sincere ka sa ginagawa mo. May nakakakita man na wala. Okay? Dapat pareho pa rin yung attitude mo. Pareho pa rin yung puso mo. Pareho pa rin yung ibubuhos mong lakas. Pareho pa rin yung kagalakan sa ginagawa mo. Pag iyan, narinig ng mga alipin noon, hindi ganun kadaling tanggapin yan. Lalo na yung mga alipin na talagang mabigat ang kanilang nararanasan sa kanilang mga amo. Remember, merong karapatan ang mga amo noon na gawin ang kahit na ano sa kanila pag hindi nila nagustuhan. Kaya nga, ang business lang nila, ang tanging dapat nilang intindihin, ano ang makakapagpasaya sa amo ko.
Yun lang. Pero hindi laging masaya ang mga amo nila sa ginagawa nila. Pero ang sabi ni Pablo, sumunod kayo sa lahat ng bagay. May nakakakita man o wala. Gawin ninyo ang lahat na parang ginagawa nyo para sa Panginoon. Dahil, verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo. Ibig sabihin, sinasabi niya rito, alalahanin ninyo. Pag sinabi mong alalahanin, meron ka lang narinig dati, nababalikan mo lang, alalahanin mo lang. Hindi ito bago sa inyo. Sabi niya, hindi ito ngayon nyo lang maririnig. Alalahanin ninyo, narinig nyo na noon, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kung babalikan niyo yung verse 22, sinabi niya rito, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Dito sa lupa. Sinasabi niya dito, anuman klase ng amo meron kayo, hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan sa lupa. Meron kayong dakila at talagang amo sa langit. At siya yung maggagantimpala sa inyo sa pagtitiis ninyo, sa lahat ng mga hirap na naranasan ninyo, hindi man yan makatarungan. Ito ang sabi niya, si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Hindi yung mga taong na yan. Yes, pinaglilingkuran nyo, ginagawa nyo yung inyong trabaho, hindi totally para sa kanila eh. Para sa Diyos eh. Yun yung magdidikta sa atin kung paano natin gagawin lahat ng bagay. Dahil ang Panginoon na to, nakikita niya lahat eh. Sikreto man o hindi, nakikita man ng mga tao o hindi, may mga extra mile, sinatawag na extra mile, yung parang higit pa doon sa inaasahan sa'yo, yung ginagawa mo. Higit pa doon sa job description mo, yung ginagawa mo. Nagawa ko to. Bakit mo ginagawa to? Nagawa ko to para ma-promote. Ginagawa ko to para mailagan sweldo. Hindi, wag. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Mahal ko ang Panginoon eh. Tapos lalo na kung yung employer mo din, Kristiyano rin, edi kapatid mo na sila. Hindi na kayo parang yung amo-amo, di ba? Iba na relasyon nyo. Iba na relasyon nyo. Minsan ang problema lang, kapag minsan mabait yung amo, nasasamantala pa. Di ba? Tapos ang masakit, Kristiyano pa rin, yung ibang Kristiyano pa rin sumasamantala. Nakakalungkot. Pero hindi dapat ganon. Tignan niyo yung reward dito. Kahit parang hindi yan pera, hindi promotion, hindi kotse, hindi material na bagay, hindi kung ano pa man na makakatulong sa iyo ngayon dito sa mundo na to, sa buhay mo, makakatulong para guminhawa kahit papaano yung katayuan mo. Ang sinasabi niya rito, higit pa doon. Higit pa doon yung sinasabi niya na gantimpala. Yung gantimpalang sinasabi niya rito ay biyaya pa rin to ng Diyos. Sa totoo lang. Biyaya lang to ng Diyos sa iyo. Hindi man mapansin kailanman, o bihira mang mapansin, o dumating man kayo sa panahon na ganoon yung mararanasan nyo, pa nagtatrabaho na kayo, sa kamay ng mga magiging amo nyo, employer ninyo, hindi man nila lahat nakikita, hindi man lahat napapalitan ng material na bagay, napapalitan ng reward. Tandaan ninyo na ang Diyos ay nakakakita ng lahat. Kita niya lahat. At siya ay may gantimpala. Meron siyang gantimpala. Again, paalala ko lang, hindi ito yung parang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Kung Kristiyano ka na, meron ka na nun eh. Ipapakita mo lang dito na Kristiyano ka na, kaya mo to magagawa. Okay?
So ngayon, ang sabi pa niya, mahaba kasi yung salipin eh. Pero, tignan ninyo, hindi naman ibig sabihin nun, mas mabigat yung salipin kaysa doon sa mga amo. Ganun din naman. Sa verse 25, ito yung warning. Bakit mo kailangan bigyang pansin to? Okay? Ang sabi niya sa verse 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin ng kasamaang kanilang ginawa. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ano ibig sabihin nito? Pastor, sabi mo noon, pag ikaw nanampalataya ka na kay Kristo, hindi ka napaparusahan. Di ba? Totoo naman po yun, hindi ka napaparusahan. Pero iba yung sinasabi niya rito na pagbabayarin ka sa mga kasamaang ginawa natin. Kung Kristiyano ka na, meron tayong tinatawag na yung gantimpala nga di ba? So doon sa panahon na ito, pwede na bagamat pupunta ka sa langit, hanggang doon lang. Wala kang reward. Nakaligtas, sabi nga sa unang Korinto, nakaligtas ka lang sa apoy. Pero wala kang reward. Okay? Wala kang reward na matatanggap sa Panginoon. Niligtas ka lang niya, makakapasok ka sa kaharian niya. Pero iba yung kagalakan, yung kasiyahan ng mga talagang namuhay sa kalooban ng Diyos. Ang mga gumagawa ng masama ay, ano sabi diyan? Pagbabayarin sa kanilang ginawa. Masamang ginagawa. So, huwag po nating hayaan na yung kalidad ng trabaho, ng lahat ng ginagawa mo. Kung Kristiyano ka na talaga, kung talagang nasuko ka na ng buhay mo kay Kristo, huwag mong hayaan na yung paggawa mo nakabase sa reward na ibibigay ng tao, sa pagkilala ng tao. Hayaan mo na nakabase iyon sa pagiging accountable mo sa Diyos. Sa pinakamalaking boss. Ang tunay na trabaho ay ginagawa mo, mayroon man nakatingin na wala. And then sinasabi niya dito, tingnan ninyo yung sinasabi niya rito tungkol sa verse 25. Pag tinignan yung Galatia chapter, basahin ko na lang sa inyo, Galatia chapter 6 verse 7. Okay. Ang sabi niya rito, mula sa gantimpala, patungo sa parusa. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Again, hindi ito isang banta para sa mga di mananampalataya lang. Kahit mananampalataya ka na. Yes, niligtas ka na ni Kristo mula sa impyerno. Ito ay babala din para sa mga Kristiyano. Kahit tayo mga pinatawad na ay makakaranas ng disiplinang kahihinatnan ng ating kawalan ng katapatan. Walang katapatan. Sabi niya rito, hindi nagtatangi ang Diyos. Hindi sabihin, Kristiyano ka na, hindi ka na pa, okay na, anak ko naman yan Pinatawad na naman na ni Kristo yung, binayaran na ni Kristo yung kasalanan niya, kaya okay lang sa akin. Hindi. Kristiyano at hindi Kristiyano, ayaw ng Diyos ang kasalanan. Okay? Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Huwag mong isipin na Kristiyano naman ako Kaya okay lang. One save. Kumbaga, wala namang makakabawi ng pag-ibig ng Diyos ni Kristo sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi. Meron pa rin haharapin ng Diyos. Meron ka pa rin ihaharap sa Diyos. Ito yung dalawang bagay na gusto ko tandaan din nila tungkol dito bago ako lumipat sa mga amo. Kapag ang paraan ng iyong pagganap, pagtupad ng tungkulin mo sa kahit na anong trabaho
na binigay sa iyo, pinagkatiwala sa iyo. Ginawa mo ang magagawa mo, may nakakakita man o wala. Okay? Meron kang gantimpala sa Diyos. Sa Diyos. Kung ikaw naman ay nagbabase lang sa mga material na matatanggap mo, kaya ka gumagawa ng mga magagandang bagay, kaya ka nagsisikap na gumawa sa mata ng tao ng mga bagay na hindi mo naman pala nasa pusong ginagawa. Kapag walang nakakakita sa iyo, hahatulan ka ng Diyos. Huwag hayaan ang katamaran at kalikuan na manatili sa ating trabaho nang may pagpapalusot na Kristiyano naman na ako. Di na ako parurusahan ng Diyos. Pinarusahan na ni Kristo yung kasalanan ko. Ay Kristo. Ang ating pagiging Kristiyano ay dapat pa nga na magbago at magdikta sa atin ng mas mataas na pamantayan. Hindi nagbibigay ng mas mababang responsibilidad. Okay. Third, pangalawa, mamahala para sa mga amo ng makatarungan sapagkat may Panginoon kang kaharap. Ngayon, sinabi ko na kanina, yung pinaka-sense ng utos niya rito. Dahil ang mga amo noon, ang mga Panginoon, ay may karapatan na gawin ang kahit na anong bagay sa kanilang alipin nang hindi sila mananagot, hindi sila makukulong. Legal lang yon. Sinasabing niya ni Pablo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Simple lang sinasabi niya rito kung bakit. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Yes, ikaw ang boss ngayon. Meron kang mas mataas na estado kaysa doon sa mga manggagawa mo. Karapat-dapat kang masundin bilang doon sa katayuan mo na ikaw ay amo, na galing din sa Panginoon, biyaya ng Panginoon, hindi dahil sa sarili mo. Tandaan natin, tandaan mo. Okay? Tandaan nyo ito. Yung iyong pagkapanginoon ay dito lang din sa mundo. Meron kang Panginoon na pananagutan mo rin sa harap, pananagutan mo rin ang bawat pagtrato at bawat pakikitungo mo sa mga nagtatrabaho para sa iyo. Sabi niya sa English niyan, maging makatarungan. Bigyan nyo ng hustisya at pantay na pagtrato yung inyong mga alipin. Lalo na, again, kung siya ay kapatid mo na sa Panginoon. Yun yung bagong relasyon nyo. At the same time, ang alipin, hindi niya dapat samantalahin yung bagong relasyon na yon na meron siya sa kanyang amo. Di ba? Christian din naman si boss eh. Okay naman na siguro na by grace, di ba? Makagawa ka man. Ang baba ng tingin mo dun ngayon sa responsibilidad mo. Hindi mo tinataas yung kalidad ng trabaho mo kasi magkapatid naman kami sa Panginoon eh. Ipapasensya naman niya ako. Minsan gagamitin mo pa yun. Laban sa Kanya. Wag. Meron din sa mga amo. Ano sinasabi niya nito? Justice and fairness. Pagiging makatarungan. Dahil yun ang malaking wala sa panahon nila. Walang katarungan ang maraming mga amo, mga Panginoon noong panahon na yon. Pantay-pantay. Dapat. Kaya ito, nabanggit ko nga kanina,
Ganito rin yung parang sinasabi niya kay Philemon eh. Bago pa niya sulatan si Philemon. Si Onesimus, umalis siya, tumakas siya, nagnakaw pa siya kay Philemon. Ngayon, hindi pa siya mananampalataya noon. Nung nakilala ni Apostol Pablo si Onesimo, nakakilala sa Panginoon. So dahil doon, sabi niya ni Pablo sa sulat niya, gusto nga niyang magstay na lang sa kanya si Onesimo kasi kagamit-gamit sa kanya si Onesimo yung alipin na yun eh. Pero alam niya kung anong nangyari sa kanilang relasyon, kaya gusto niyang pabalikin, pinapabalik niya para maging maayos yun. At sinasabi niya ngayon kay Philemon, yung amo ni Onesimo, tanggapin mo si Onesimo bilang kaisa natin. Kapatid na natin siya. Alam ko na may mga ginawa siya laban sa'yo. Kasi maaari niyang iniisip din ni Onesimo noon, hindi natin alam, pero kung ang umiiral na pamantayan noon kahit na anong pwede mong gawin, gusto mong gawin, gagawin mo. Bumalik ka lang ditong aliping magnanakaw ka. Tingnan ko lang. Minsan kasi, sa totoo lang, kahit Kristiyano tayo, nagkakaroon tayo ng mga mababagsik na mga kaisipan. Nakakalimutan natin. Di ba? Kailangan natin paalalahanan. Kaya nga hindi nagbabago o hindi kumukupas yung mensahe dito eh. Wala naman sa makakapagsabi natin sa atin, perfectly, nasusunod ko na yan. Hindi eh. Pumapalya tayo sa isang banda. Kaya kailangan natin mapaalalahanan eh. So, paano magiging makatarungan? Bayaran mo ng wasto. Ibigay mo ng tama kung anong dapat tanggapin nila sa trabaho nila. Makakalungkot lang, marami ngayon, employer na professing Christian, masasabi ko. Pero lalo na yung mga tawag doon statutory benefits sa mga gobyerno, hindi nila binibigay. Nasasamantala, maraming ganun na nangyayari. Sa totoo lang. Pero imagine ninyo, during this time, hindi ko alam kung konektado ito doon sa pagka-abolish ng slavery. Pero kung ganito yung relasyon ng alipin at ng amo, di ba? Walang away. Walang patayan. Di ba? Gagawin ko ito para sa Panginoon, mamahalin ko yung amo ko. Itatrato ko ng tama itong alipin ko. Kahit parang medyo pumapalya-palya siya. Kasi ako din, pumapalya-palya din ako eh. May Panginoon din ako eh. Ganoon makakaapekto ang paghahari ni Kristo sa kahit na anong bahagi ng buhay natin. Sa pamilya. Sa madaling salita, nananatili yung katotohanan, wala tayong karapatan. Kaawaan lang ng Diyos ang ibinuhos niya sa atin. Meron tayong pare-parehong Panginoon. Meron tayong pare-parehong Panginoon na kakaharapin natin pagdating ng panahon. Ito na po yung panghuli. Pagwawakas po ng ating mensahe ngayong umaga. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago maaaring mangyari sa iyong buhay at sa aking buhay ay hindi kapag nagbago yung ibang tao. Okay? Nagigets ba yun? Halimbawa, sa pamilya. Usapang pamilya to eh. Ang pinakamakapangyarihan, pinakamalaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo bilang asawang lalaki ay kapag nagbago yung asawa mong babae. Baliktarin natin. Ang pinakamakapangyarihan, pinakakamanghamanghang maaaring mangyari sa iyo na pagbabago ay hindi din kapag ikaw na asawang babae, yung asawa mong lalaki nagbago. Kung ikaw, anak, hindi yung hihintayin mo magbago yung magulang mo kung Kristiyano ka na. Kung ikaw, magulang, hindi yung kapag nagbago yung anak mo. At kung ikaw, trabahador, hindi yung kapag nagbago yung employer mo.
At yung ikaw, employer, hindi yung kapag nagbago yung trabahador mo. So paano? Ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pinakamalaking pagbabagong maaaring mangyari sa buhay mo ay kapag ikaw mismo nakita mo kung ano yung dapat mong maging pagkatao sa bawat responsibilidad at role na ginagampanan mo sa pamilya mo, sa loob at labas ng tahanan ninyo. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay mangyayari kapag nabago ang iyong pananaw. Kapag natutunan nating makita si Jesucristo bilang tunay nating boss. It is the Lord Christ whom you serve. Bihira niyang ginagamit yung Lord Christ na yan. Sa totoo lang. Bihira niyang banggitin yung Kristo ang Panginoon. Sinasabi niyan, Jesus Christ. Pero bihira niyang banggitin ito. Anong ibig sabihin nun? May weight po ito, may bigat ito. Panginoon na, tagapagligtas pa. Lord Christ. Hindi dapat maging depende sa ugali ng iba, yung pag-uugali mo. Hindi dapat maging depende sa kung paano ka tinatrato, yung paraan ng pagtrato mo sa iba. Kung Kristiyano ka na. Kung si Kristo na ang naghahari sa buhay mo. Kaya nga, hayaan mo si Kristo ang maghari sa iyo. Sa pamilya mo, maging sa hanap buhay mo, sa hanap buhay natin. Ano mang klaseng hanap buhay yung nasa isip mo at ginagawa mo. Patuloy mong gampanan niya ng buong katapatan dahil at para sa Panginoon. Nalangin po tayo. Panginoon, minsan may mga pagkakataon na bulalas na lang ng bibig namin na tawagin kang Panginoon. Na hindi namin napag-iisipan. Pero, hayaan po ninyo na mapaalalahanan kami ngayong umagang ito. Siguro hindi ganoon nakikita ng lahat sa ngayon ang sense nito sa buhay nila. Pero yung isang katotohanan ng hindi magbabago, lalo na sa bawat isang anak ninyo na nandito ngayon. Kami man ay asawang lalaki, asawang babae, mga anak, magulang, trabahador, o amo, isang bagay ang nagkakaisa sa amin, na nagbibigay sa amin ng dahilan para sumunod. Ikaw ang tunay naming Panginoon. At kung ikaw ang tunay naming Panginoon, dapat ka naming sinusunod sa lahat ng panahon. Hindi magiging depende ito. Nakadepende sa kahit na anong sitwasyon ng buhay namin. Salamat dahil hindi mo rin kalilimutang gantimpalaan ang aming pagsunod sa iyo. Salamat dahil totoo ang pangako mo na yon. Totoo ka sa lahat ng sinabi mo. At totoo din, Panginoon, yung pinangako mo na paghuhusga sa amin. Hindi na kami tatapon sa impyerno, oo. Dahil binayaran na ni Kristo ang aming mga kasalanan. Pero Panginoon, gusto rin naming makasalo sa kagalakan mo. Marinig namin mula sa iyo, tapat, na lingkod. Makigalak ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Panginoon, gawin niyo pong buhay yun sa puso namin.
Ano man pong klaseng paglilingkod ang ginagawa namin sa iba't ibang kapasidad. Ano man pong klaseng pamumuno ang meron din kami sa iba't ibang kapasidad. Meron po kaming pananagutan sa iyo. At sa darating na panahon, nabibigyan po ninyo ng ganoong klaseng estado ang sino man sa amin. Kung maaring wala pa doon sa ganoong katayuan. Panginoon, matagpuan mo kami nagtatapat sa iyo. Hindi lang sa tao, kundi sa iyo. Sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang dapat naghahari sa amin. Sa lahat ng ginagawa namin, sa lahat ng iniisip namin, sa lahat ng balakin namin, sa lahat ng kagustuhan ng puso namin, sa lahat ng hangarin namin, sa lahat ng pangarap namin, walang bahagi ng buhay namin na dapat na isasantabi ang paghahari mo. O Diyos, tulungan mo kami na mabuhay para sa iyo dahil yun ang nararapat. It's all about you, Lord. It is never about us. And it will always be and forever be about you. To you all the glory, Lord. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan. Tuloy mo kami bigyan ng kakayanan na sumunod sa iyo. Tuloy mo kami bigyan ng kagustuhan at kagalakan na sumunod sa iyo. Ito po ang panalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you po. Samayin niyo po ang Panginoon. Kaya paano po? Bless you po. Nakita-kita po tayo sa mga iba't ibang gawain sa lingkod. Tumayin po ang kapayapaan. Hindi po kayo mag-stay kung gusto